So, unsaon na atong buhaton para makagawas? Let's go back to the time na nagsugod ka. Di ba? Excited ka na mabasa Bible, excited ka na mag-pray, excited ka na mag-fasting, excited ka na muhawid sa gitara, kanta-kanta, bahalang yabak ang gitara, di ba ka? Ikaw ang yabak. Basta kayo makakanta ka. At first, dili siya sa'yo. Because, kung kinsa man nila sa inyo gadulang basketball, pag mubiya ka sa basketball, pag bubalik ka, lisod kayo, pinapamahol, imong movements, pwede ka pang na-injured, kaya bisal po, nagkapatay po, ipatay na ko, kumpare siya. Nga nung mo man pong ipatay, ang kumpare siya. Nagsugod naman ito sa istorya pa, pero niya nagkalalis naman niya. Sa mga po ninyong kinalisan doon siya nga. Bingo magkupo sa iya na walay Diyos. Kunya siya, mo yun siya nga na ay Diyos. Kunya, wala lagi. Nung siya lagi na nasuko mo po pa dari ako na lang itigpas na matay. Tumuo ba? Siya, ikaw pa der. Mutuot ka na ay Diyos o wala? Hindi, Father nga, sa una. Dili na consistent ba? May mga dili consistent. Baso niya. Ay, pare siya sa una. Kung ano siya na yung ikaw karon be. O ikaw karon, Pastor, nagabain na sundan. Kain na gihapon ni Pastor ko. Ipasan na do kung kumpare, Pastor. Imutuog yun ang Diyos. Ikaw, Pastor. Mutuog ang Diyos, Pastor. Dili. Basin kang, chikara na, oy. Char-chara na. Because it's our time with God that will strengthen us sa panahon sa problema. Sila. Diba? Wala ihapon na diri. Wala na sa amo. Pero ako lang ihapon nag-iskutan. Kaya nagbibitar ka maminaw. You know, faith comes by hearing and hearing. Diba? Problema, kung wag sila magkinahanglan sa atong advice. Gusto lang sila mag-vent out. Gusto lang nila ipagawas ang ilang problema, ilang hinanakit ngadto sa usa ka tawo nga ilang isaligan na dili sila ipanabi. So wala sila magkinahanglan sa atong advice. Ha? Pag nagali mong mangutanan, uy, Pastor, napag-problema yung istorya. Okay, sige, babae na as misis. Sige, sa ba yung problema niya? Ipa-istorya. Antod mong hilak na siya. Antod mong mugaan na iyang pangari. Nagdaan ako pamati, Pastor. Sige, ulit na po, Pastor. Ay, isa mo, advice mo. Wala kang kumani sila para mag-advise ka. May angilan ko para mo bet out. Doon ay inana na sitwasyon. Second tip sa counseling, kaya yung mga pastors nanta, the act of listening. Do not give your opinion until you are being asked. Do you have problema? Wala pa kay mangayo kung imong advice, ang imong counseling, naghatag ka na, that is violation of the rules of counseling. Because wala ka patagay og right na mo speak. Diha, pero gikapuyan ka na magpaminaw. Gusto ka nang i-cut short ang sistema. Ang ilang inyong pag-istorya. Siya, maunin mong buhaton, sister ha, maunin mong buhaton, brother, maunin mong buhaton. Then they will get out and then frustrated because ang ilang ako gusto nilang paminawin sila. Daghan problema na resolve kung kabalo ka maminaw. Hallelujah. Don't play smart in the area of counseling. Don't play a magician pag mag-counselor ka. Do not play like you know everything pag mahimo kang pag mag-counsel ka. Let the person speak and listen. Because a good counselor is a good listener. So tulog ka area na itong gihisgutan. No? Hapit na tamahuman. Niya naman tas ikaupat. Ang ikaupat na bantayan na po na trap is when you get distracted. Kanang ma-distract kita ka when you get out of focus. Like for example, gitawag ka ni Lord para magwali, pero ang yawa mo offer sa ato o pipila ka mga butang. Dili siya sala. Pero anything that will get your attention,
It will get your emotion and it will get your time. Di ba? Ang yawa, wala siya. Paminaw mo kayo sa ako, ani. Ang yawa, di yun siya magproblema, di siya interesado kung makasala ka. Dili niya purpose nga mukos sa imo nga makasala ka. Dili big deal sa yawa nga makasala ka. Tingnan ano, kabalo siyang dunay provision ang Dios nga kung makasala ang iyang mga tao, pwedeng muduol mangayo pasaylo. Ang yawa siya pildi na pukuda. Maong ang yawa, ang iyang himuon, the best weapon nga iyang himuon is not to cause you to sin, but to distract you para di ka muhimo sa plano sa Diyos. Dili ka muhimo. So, kining maong mga distraction, pwedeng dili gid siya sala. Maong kumpiyansa ka, kay di man sala. Huwag mo ko'y sala, gihimuan eh. Nagnegosyo ako. Huwag ko yun sa naghimura ko ka ng, nag-sideline ra ko. Di ba na siya sala, di ba? May income man ko, Pero, kung kini nga butang, nagkuha sa imong oras para muhimo sa buluhaton sa Dios, milampos ang yawa. Milampos ang yawa. So many times, twice, naghimo kong negosyo, himo big negosyo, involved ko sa negosyo. We have a project na mo cost of 22 million, involved ko as a finance officer. Ako kapoy ka biyahe Davao, balik, next week, biyahe na po. Kamimbro, problema na siya. Diba? Mas palangga mo ang baboy kaysa imong membro, problema na siya. So, milampos na ang yawa. Sala ba mag-uwid baboy? Hindi. Pero kung tanan na namin yung panahon pa, ito's baboy, nagtuba kag saging, imong gikuan na, bahog, luto, nanginhas na pugka, kaya para isagol mo para sa baboy, may adto ka na. Tanan na lang imong gihimo para sa baboy, mausay, hasta akong bahog, mura nagbaboy. Tingnan ni Lord, nagpastor ka pa. Mamuon mo din na siya. Plastic na siya pa. What I did was, naghimo ko ikatulong company. Ako'y chairman of the board, pero nag-hire me og tanang mo manage. Wala ko'y problema. Hindi din. Wala ko'y problema. Wala ko'y ito sa opisina. Let the people do it. Ikaw mo set lang ang vision. O karon ang company is doing great. Ang among company nga ipupod sa din ako sila mitawag ako doon natin policy kung uban mo sa ako, okay. Kung dili, okay na po. Ang ginansya sa company, 10% waan ako, ihapan na ako as kingdom fund sa Blessed Hope. Uy, 10%. Ginansya. Last time, namutan ako sa treasurer, pila ang kingdom fund sa IQ nga company. Yun siya, may abot o mga almost 300,000. Yun siya. Muy bihatag sa among company. Sa church planting. O diba? So wala ko'y problema. Ga-earn, wala ko'y oras dito, pero ang tapang, ang gihimo na ko is still engaging into the kingdom of God. Raising funds para igasto. Yang uban sa inyo, nakahatag lang o pila 20%. Hatag o 20%, 170 ang tumiyagin ko. Sige naman ako hatag 20%. 170. Tanang churches sa Blessed Hope, gahatag ng 20%. Okay? Hasta ang church na akong gidala. 20% gakuhaon. Itapok ka ng simbahan sa Blessed Hope. Ang inyong 20%, di pa gihapon ikakumparar sa 20% sa church nga akong gidala. In other words, kung doon namin magreklamo ng 20% ako unta, kada ko pa kaysa akong gaihatag ang 20%. But you know what? Kwarta rin doon siya, kwarta rin na ni Lord eh. Problema, kwarta ni Lord, kita yung kwenta. O nang pastor pag nagyan mo, reklamo ng 20%, kagawas ka na kaya kapon. Good.
Gamay naman na siya kayo, di ba? Contribution mo sa organization. Ban sa inyo, libre na mo lisensya. Di na mo pandakpon, pagpusasan, kaya nga nung nagwali mo, wak mo i-credential. May credential na mo. Someday, siguro, depende sa recommendation Pastor Ed o Pastor Jigo, ang upan sa inyo, maglukat na taokrasan para makakasal na mo. Ayun na ninyo, si Pastor Ed, hapit na rin magsasinta. Dito, pas kalasungay o asa pa kang bukid na dito sa Kintulimbo. Pastor Ed, andi diri kasal. Si Pastor Jing, ay, Pastor Jing, dili, kinahanglan ko, di mo inumog dagang tubig, kinahanglan ko. Di, Pastor Ed na po, how about itong ikaw, day? Punol ka ka, Pastor Ed, pwede na ba ko mag-apply o klasang? Di ba? Kanang authority to solemnize na. Pag may si Pastor Ed sa ako nga, Bishop, kini, okay na ni Bishop. Isyuhan mo na mo klasang. Para mo kasal mo. Apil na daan ka na yung sideline na yun. Kaya kada kasal na mo din nilagip. Baka lang manok, baboy, o di ba kakas? O di ba? Punyagin yung gagawin taon, 20%. Libre tagin binturing. Mo di siya nakanilo. Hallelujah. Naay binturing na igatudlo ba? Na igatudlo. Eh, kung wala naman ko igatudlo sa ato, murag na bright pero bubok. Di ay. Ikaw nga lang natuong nga bright ka, pero wala. Di ay siya. So, i-appreciate ninyo ang sama ani. So, I always tell our leaders, i-appreciate ninyo ang paghimo. Ginani, simple lang din siya. Balik-balik na siya. Balik-balik siya. Maura maghihapon niya at umiyaging bulan. Maura maghihapon niya siguro imong sayo. Grabe mong maka-ilmin, no? Pag yung nagdaghan po mong sayo. Ako masayo po. Di ba? Kaya kung di na ka masayo, patay na ka. The reason why na apatakaroon because ang grace ni Lord i-extend niya sa ako. Amen. Pag sige ka tanaw sa imong kaubang pastor, makita din mo ang sayo. Sayo tumilaw. Pag-ispiho galing, di ba mas daghan ang imong makita sa imong kaubang? Problema di ta gusto mang-ispiho. Gusto tang mamantay. Di ba? Now, I'm not saying na sa'yo. What I'm saying is careful. Because dili na siya mo atong calling. Anay ka mo ang God, kaya yung mga opportunities kay inani, we will spend more time ani rather than sa paghimo sa atong calling. Amen. Then hitabo, ang akong giingon, nga gikahadukan nga mahitabo. So, dako ang wasted time nako. Ang point is, dako ang atong wasted time. Pila gud ka months nung wa naging basa-basa sa Bible. Sige ka na lang kwenta. Kini mo. Pagkagabi, sige ka na lang imbis nga magdimos. Ikukob sa isda ang paon, pagkahuman giluwa na ang tagak na rin na bilin, ang paon hurot na inana ang yawa. Siya na isa na tutubo. Gitukog lang ang paon na ngayon ay pasaylo. Pero pag ang yawa mo lampos pag-distract sa ako, the further we go away from our calling, the more na ang mga tao dilipas. Mo man ay iyang rason. Kuhaon ka niya sa ministry para ang tao di maluwas. Kabaluman siya kung mo-focus ka na ang mag-ibaluwas. Ha? Daghan kayo sa inyo yun ang mga bala, maningkamot yun, maningkamot ka mga kwarta, kagtulo na kabuyawa, i-costa niya to be complacent. To be complacent, kanang mukumpiyansa ka. Kana bang pabanjing-banjing na lang ka. Relax na lang ka, wala man ta makasala, o man ta magpakasala. So, banjing-banjing na lang ning ato. In fact, ang usahay ang uban, gahimuon nila ang ministry para opportunity nga maglaglag. Banjing-banjing ba? Ganina na nang ako ito kang banat ba na himundog ko sa kong giwali bang time. Sa Diyos, ikaduha, gigamit ang Diyos. Tuturuhan ako. Doon ay pastor na gipanggamit sa Diyos. Doon ay pastor, gigamit lang ang Diyos. Now, asa ka ka na?
If you are in the ministry para nga makakwarta ka, that's wrong. Ang hold up na lang, dagang kwarta. Diyain na kita sila, iwag na din yung mga kwarta. Akong libro, 200 ka buo, 200 ka film ako. Napangatan, intay, sayahin kita, umamatay ko. Ikaw na rin mo puli sa ako. Sige lang, pastor, dili lang po aning mga estudyante. Kaya mo may akong feeling na bitawag ko ni Lord. Naso po siya kayo, akong gitulog. Sa mabungkag ng imong gamay kaayo nga way kwarta na grupo. Mabungkag na. So nasuko ko. Itupag ko na po. The last time I checked, dili pa ikaw ang Diyos. Kung Diyos pa lang ka na nag-ingon nga mabungkag, anang gamay na po ang grupo. Matok ko, pero the last time I checked, tao pa natin ka. Okay ba? Ay, tabo, bigro ang simbahan. Ang iyang simbahan na bungkag, nang namatay siya na kubre. One day, I was in the US. Usa sa ilang classmate, ningon siya, Pastor, nakadungdog ka sa imong i-share sa amo sa una na wala nang mo biyahe in spite na bikupiran ka ng kapwa ko yung simbahan na po. Pabiyaan ni sa imo kaya wala may kwarta. Ako, yun siya, insakto man to siya. Insakto siya, pero sayot po siya. Kung ano man siya, insakto siya na wala may kwarta. Adtong panahon na, pero sayop siya na kung the rest na nandito may kwarta. Di ba? And then, iya kong gitagaan o love gift worth dollar na niyang gihatag, pero that time worth 1 million pesos. And siya mo niya kung token sa inyo for not giving us up during that time. Di ba? Sakto? Wala ka mag-desire na kung may kwarta, pero si Lord in His time, iyang itlastar tanan. Iyang itlastar tanan. Pagdala ako kay Pastor Ed David sa Negros, ang usa rin sa instruction sa mga nauna rin sila Pastor Earl, di ba? Di mo alam ang imong role. Ako lang imo na to role kay si Lord pa. Di man siya mangutang, di man siya mangistapa. One thing I learned from God, the more nga mahimo kang busy sa bulaton ni Lord, the more nga daghan ang blessing niya sa imo. Pariyan ko na sa trabaho, the more nga taas ang imong pagtrabaho, dako imong overtime. Kung ang kining unjust nga mga negosyante, company owners, makahimo kay paghatag anan, the more nga ma-appreciate nila ang imong kataas sa imong trabaho, si Lord pa ka. Ang problema lang sa ato, kaya itong kaistapahon si Lord eh. Nagpuutang na si Lord, diligid siya makahimo. Tungod kay na-depress, nabuang, so sige huna-huna. Diba? So, I mean, yan yung mga illustration ni siya, simple ni siya, to encourage you. Becoming arrogant. Mahimo kang sa Tagalog, sa Arrogante. Tikalon. Wow! Kaya bitaw mahimo kang arrogant, mahimo kang proud. Problema siya. Ang ingon sa Bible, pride will always go before destruction. Before ka malaglag, makita sa imo ang pagka-arrogante, makita sa imo ang pagka-proud. So in other words, God is a just God. Iya kang itagaan na ang early warning device ba? O tanawa ko, arrogante ka na kayo. Tanawa, imistorya, no? Muro ka na ubit mamatay. Tanawa, imo